Welcome po sa ating 3 Welcome po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is nabautismuhan ka na ba sa Espiritu? And makikita po natin to sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slaves or free, and we were all given the one Spirit to drink. And sa Tagalog po, maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay nabautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Upang maging isang katawan, tayong lahat ay paiinumin sa isang espiritu. And ngayon naman po, i-share ko po yung mga naging topic or yung mga natutunan ko po sa naging topic natin for today. So, first teaching po, it is indwelling presence of God. So, yung katawan po natin is, yung mula nung nabautismo na tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, siya na yung nanahan sa katawan na mayroon tayo. And sa pamamagitan nun, tayo iniligtas na ng ating Panginoon at siya na yung nagmamayari sa ating pangangatawan. So, sa second teaching naman po, it is bondage breaking moment. So, simula po nung nasa atin na yung Espiritu Santo ng ating Panginoon, nagkaroon po tayo na yung parang hiwalay na sa dating tayo dahil nga Espiritu na ang siyang naghahari sa atin at hindi na yung mga ating sarili. So, nagkaroon na po tayo doon ng breaking moment simula po nung binautismuhan na tayo ng ating Panginoon. It is the Spirit enablement to live the life of Christ. So, since yung Espiritu Santo ay siyang Espiritu ng ating Panginoong Kristo, siya yung banal na Espiritu na gumagabay sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan na meron tayo sa buhay natin dahil sa tuwing tayo nagdidesisyon, bukod sa ating Panginoon, nandun din ang banal na Espiritu na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Po tayo ngayon sa application. First application, ask God to break the bondage of sin in your life. So, kung meron po tayong mga kasalanan na every time na nagkakaroon tayo ng benefit, so hindi natin siya nabibitawan, diba? Na parang hirap tayong bitawan yung mga kasalanan yun na yun. So, manghingi tayo na bukod sa kapatawaran sa ating Panginoon, hingiin natin yung siya na ang gumabay sa pagputol ng kung ano man ang kagustuhan natin sa pagpapatuloy na masasamang bagay na yun or yung mga potentials benefit na nakukuha natin na siya na mismo ang gagawa ng paraan upang tayo'y mahinto na doon. So, sa second application naman po, believe that Spirit indwelling is permanent. So, yung banal na Espiritu Santo na siyang nasa ating katawan, huwag po nating isipin na panandalian lang to sa buhay natin. Bagkus isipin natin na ang banal na Espiritu na to ay panghabang buhay na sa ating katawan dahil siya na nga ang naghahari ng katawan natin at hindi na tayo mismo. Sa third teaching naman po, carry the life of Christ by enablement of the Spirit. So, isabuhay po natin yung pamumuhay ng ating Panginoong Kristo, yung buhay na may kapayapaan, kahit katahimikan sa ating buhay, the way na kung paano nabuhay ang ating Panginoong Kristo nung siya'y nagkatawang tao. Dapat natin yung ipamuhay sa buhay na mayroon tayo at sa buhay na Espiritu na mayroon tayo. So, sa discussion na po tayo, how does the Spirit indwelling enable us to live the life of Christ? So, for me po, yung banal na Espiritu na siyang nasa ating katawan na malaking bagay po yun or malaking tulong
sa buhay ko bilang isang tao dahil may mga bagay tayo na kahit simpleng kasalanan, meron tayong espiritu na siyang nagre-remind sa atin na masama yung mga bagay na yun. And every time na naiisip natin yung mga bagay na yun, for me, agad kong inihihingi ito ng tawad sa ating Panginoon para kung may makaligtaan man ako na ikahingi ng tawad sa ating Panginoon, sincere to na nanghihingi ako ng tawad sa Kanya. And ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.